Shalom, shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan at atin itong pinagninilayan. At from time to time, sumasagot tayo sa mga katanungan patungkol sa ating pananampalataya, aabot nating kahayanan, and then pinag-uusapan din natin ang ating pananampalatayang Katoliko. At dinangkin natin na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses, destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. So yan. Shalom mga kapatid, kape, kausapin ang Panginoon everyday, sabi ni Brother Roby. Okay. So maaaring madali lang tayo ngayon kasi late na ako. The Gospel of today is taken from the Gospel according to John chapter 15, verses 9 to 11. Glory to you, Lord. As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete. This is my commandment. Love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends because I have told you everything I have heard from my Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. 15, John 15:9 to 11 pala. Okay. Hanggang 9 to 11 pala. Okay. So, karugtong pa rin to ng Ebanghelyo kahapon mga kapatid na patungkol sa sinasabi ng Panginoon, especially yung habilin niya sa kanyang mga alagad, kasi ang context nito, ito yung prior siya ipapako sa krus. So, nagbibigay siya ng instruction sa kanyang mga alagad na magmahalan sila at kung tunay daw nila siyang iniibig, dapat iniingatan nila ang kanyang utos. At sila'y mga kaibigan ng Panginoon kung tinutupad nila ang kagustuhan or inuutos sa kanila ng Panginoon. So, the same with sa atin, mga kapatid, na kung tunay nating iniibig ang Panginoon, is kinakailangan nating ganapin ang inuutos ng Panginoon. Di ba? Parang magulang lang yan na hindi pwede na sasabihin mong mahal mo ang magulang mo, yet kapag magutos siya, hindi mo siya sinusunod. So isang salungat na sasabihin natin na minamahal natin ang Diyos, yet minamahal natin ang Panginoon sa Kristo, yet hindi naman natin sinusunod yung kanyang inuutos. Okay, sabi rito, ulitin natin.
As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just I have keep my Father's commandment and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete. Okay. So, pananatili sa pag-ibig ng Panginoon, ah, ang pananatili sa pag-ibig ng Panginoon ay pananatili sa Panginoon. Diba? Hindi naman magkakontrahan yan kasi sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 8, God is love. So therefore, kung umiibig pala tayo, ibig sabihin, nananatili tayo sa Panginoon, mga kapatid. Okay? At ang pag-ibig na ito ay may sinasabi na ang pag-ibig ay it must not be by word only. Kaya nga napupuna ng mga Westerner or ng US, so kahit sa mga US, di ba, kahit sa mga movies nila, ang hilig nila magsabi ng I love you. Yan, I love you. Yan. Napakahilig nila magsabi ng I love you. Pero nung pumunta sila dito sa Pilipinas, napupunuan nila na Filipino are not vocal. Kahit ako. Filipino are not vocal. Pero sabi ng mga vlogger na nagpo-post ng kanilang mga realization, pero ipagluluto ka, askasuhin ka, kahit wala man sinasabi na I love you, pero sa action, makikita mo na ginagawa nila. At yan yung sinasabi ng Panginoon, ang Biblia, na ang pag-ibig ay hindi dapat sa salita, kundi ito'y dapat sa gawa. Ito sinasabi sa 1 John chapter 3, mga kapatid, na lalo na sa atin, mga Pilipino, ang kasabihan natin na common na kasabihan natin is love, action speaks louder than words. So, yun yung sinasabi. Ano sabi dito? Sa 1 John chapter 3, verse 18. Mga kapatid, 1 John chapter 3, verse 18. Sabi dito, mga anak, huwag kayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So maybe, that is why na tayo ng mga Pilipino is not vocal. Di katulad sa US talaga, makikita mo kahit sa mga movies nila na I love you, bye-bye, mga ganun. Napaka-vocal nila. Although, sa atin, meron namang nagpa-practice ng ganun. Pero, kung sinasabi natin na mahal natin, pero kung hindi naman natin sinusunod, ay tila baga isang kasinungalingan, di ba? Kasi kontra di ba? Kontra. Sabi mo, I love you, pero your action speaks different. Di ba? So, yung sinasabi ng Panginoon na kung mahal natin siya, mananatili tayo sa kanyang pag-ibig. At although tuloy-tuloy ito na i-discuss, yun yung sinasabi ng Panginoon that we need to remain in His love. Kahapon, sinabi niya na apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin, we cannot practice love kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon is love. So, ibig sabihin, we cannot love other people. Hindi natin mamahal yung ibang tao kung hindi natin kasama ang Panginoon. Kasi siya yung mismo love Verse 4:8, God is love. Diba? So, God is love. Then, sabi kahapon sa Ebanghelyo, dapat, apart from me, you can do nothing. So, therefore, without the Lord Jesus Christ, hindi natin magawang umiwig. Di ba? Especially,
yung mga taong hindi kaibig-ibig. So, napaka-excel lang kasi ngayon ng Ebanghelyo. Pero kung pag nilayan natin na malalim, ang sinasabi ng Panginoon na, if you love me, you will remain in my love, and we are keeping His commandment. Ang pagsunod sa kanyang utos, ang pagtupad. So, sa mga anak, example, ito pinaka-specific eh. Sa mga anak, paano nila maipapakita na mahal nila ang kanilang mga magulang? Diba? May papakita nila yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga magulang sa pamagitan ng pagtupad kung ano yung gusto ng kanilang magulang. The same with us. May papakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon kung tinutupad natin kung ano yung kanyang kagustuhan. Yan ay pananatili sa Kanya. Kung iniingatan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Okay. Balikan natin kasi napaka-excited ng gospel today. John 15, 9-11 lang pala sabi dito. Okay, sabi niya, as the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just I have kept my Father's commandments and remain in His love. Okay? So, if you keep my commandments, you will remain in my love. Kung sinusunod natin ang kautusan ng Panginoon, ay nananatili tayo sa kanyang pag-ibig. Yan mga kapatid. Okay. At isa pa yung pagsunod, obedience. Ang obedience, yun nga sabi natin na hindi natin fully masasabi na iniibig natin ang Diyos kung hindi natin siya sinusunod. Kaya nga may sinasabi sa Luke chapter 6 verse 46, kung nabasa niyo na yun, di ba? Sinasabi niya na, tinatawagin niyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi niyo naman tinutupad ang aking mga sinasabi. Di ba? So what is, ano yung sense, saysay? Yeah. So ibig sabihin, napakahalaga yung pagsunod, obedience sa Panginoon. Kasi ang pag sinasabi mong nananampalataya ka sa Panginoon, there must be always obedience. Ang pagsunod. Hindi pwede na manampalataya ka lang, yet you are not willing to obey. Di ba? Hindi pwede yun. At alam natin na sa major virtues, three theological virtues na nilalaman, yung major ba talaga tawag doon? Faith, hope, and love. The greatest of the three is love, not faith. At ang love is an action word. Hindi siya salita. It is an action word. Yun yung binanggit natin kanina, 1 John chapter 3 verse 18. Kung umibig kayo, ipakita ninyo sa pamagitan ng gawa, hindi sa pamagitan ng salita lamang. So, ibig sabihin, sa love, kaakibat lagi ng love is yung obedience. Di ba? Yung action. Yung action. Kasi God Himself, noong nagpakita siya ng pag-ibig niya sa atin, hindi niya lang sinasabi doon sa Jeremiah. Ano ba yung sinasabi sa Jeremiah? I have loved you with an everlasting love. Hindi lang nanatiling salita yun, mga kapatid. Di ba? Jeremiah 30, ano yun mga kapatid? Sa Jeremiah, okay, hanapin natin may sinasabi doon, I have loved you with an everlasting love.
So yun yung sinabi ng Panginoon, hindi lamang yun na natili na salita lang. Then, di ba, pagdating dun sa John chapter 3 verse 16, sabi niya, for God so loved the world that He gave. Ibinigay. May aksyon na kaakibat, mga kapatid. Hanapin ko muna yung Jeremiah. Hindi ko na memorize, mga kapatid. Pero yung sinasabi doon sa Jeremiah, yung sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Memorize yun kung anong chapter at verse. I have loved you with an everlasting love. Okay. Okay. Jeremiah 31 verse 3. Sabi niya, I have loved you with an everlasting love. At yung pagsasalita ng Diyos na I have loved you ay hindi lamang salita. It does not remain words, but ang kasunod nun is action. The same with us na when we love God, kaakibat lagi yung obedience. The same with na kapag may pananampalataya ka, kaakibat lagi yung obedience. Hindi pwede na manampalataya ka lang. Di ba? Kasi alam naman natin, memorize natin yan. So James chapter 2 verse 17, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa is patay. Yan. At sa ating pag-ibig sa Panginoon, kaakibat yung pagsunod, obedience. Kahit sa Shema ng Israel, di ba? Sa Shema ng Israel, yung sa Deuteronomy chapter, di ba? Hear, O Israel, the Lord your God is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. May pakikinig. At after you hear, dapat may action. Kasi ang word, ang pinagmulan nitong narinig ko ito mga kapatid, ang pinagmulan na salita nito yung ab-oderi. Ab-oderi. Ibig sabihin, pagkatapos mo marinig, ay kinakailangan sundin. Hear, O Israel, the Lord your God. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. At ang pagmamahal na yon ay, ibig sabihin, i-translate mo into action with all your strength. Di ba? So, ibig sabihin, you need to translate it into your action. Hindi lang siya manatili na word lang. Kasi, ang Diyos, nung nag-umibig siya, He gave. He made an action. Kahit doon sa Romans 5:8, di ba? Ang ibang translation doon, sa nasabi doon, no? But God, sa King James, sa King James, na nakalagay doon, but God commended His love toward us. Pero sa ibang translation, ang ganda ng pagkasalin, but God demonstrate His love. Yan. God demonstrate His love. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng kanyang pagsusugo ng kanyang bugtong na anak. So, ibig sabihin, ang pag-ibig na ito, kaakibat lagi yon yung pakikinig at pagsagawa, mga kapatid. Hindi pwede na, mahal ko si Lord. Nanampalataya ako kay Lord. Pero, hindi ka nagsisimba. Di ba? Mayroong mga post tayo nakikita ganyan sa Facebook. Hindi ako pala simba, pero ako'y nananampalataya. Something like that. Oh, which is wrong. Kung talagang nananampalataya ka, kinikilala mo ang Panginoon, minamahal mo ang Panginoon, ay ipinapakita mo ito sa iyong aksyon. Nagsisimba ka, hindi pwede na, basta common yan, nakikita natin sa Facebook, na pinopost na, hindi man ako pala simba, pero may Diyos akong kinikilala. No, it's wrong. It's a lie. The same with faith. Kapag nananampalataya tayo sa Panginoon, meron kaakibat na aksyon. At ang pananampalataya na ito ay nare-require ng Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya. At ang pag-ibig na ito
must have an action. First John chapter 3 verse 18. Because God himself, when he say, I have loved you with an everlasting love, he demonstrated it. Hindi ito na nanatiling salita. Ito'y kanyang isinagawa. Ito'y kanyang isinakatuparan. Kaya nga napakahalaga mga kapatid napakahalaga ng sinasabi na uh, ng pakikinig at yung pagsasabuhay. At actually, yan yung pinaplano namin ng mga kapatid namin na taga ibang parokya dito sa San Andres Apostol. Yung tinatawag na Live Christ, Share Christ. Okay? So, kung iniibig natin ang Panginoon, nakikinig tayo sa Kanya. At kung nakikinig tayo sa Kanya, ay sumusunod tayo sa Kanya. Yung pag-ibig natin, tinatranslate natin into action. Kumbaga parang kino-concretize natin. Di ba? Kino-concretize natin. Hindi pwede na, mahal ko si Lord. Hanggang isip lang. Hanggang labi lang. Pero walang action. God bless contemplative soul. Di ba? God bless you, contemplative soul. Hindi pwede ganun na mahal mo si Lord hanggang salita lang. That is not love. Ang pag-ibig ay may kaakibat lagi na action. Kaya nga, yung Panginoon, Romans 5:8, but God demonstrate His love towards us. Okay? Dinemonstrate niya, ipinakita niya. Kaya nga mayroong kasabihan tayo na sinasabi na actually biblically inspired din na kasabihan. Kasi sabi doon, you cannot love, you can give without loving, but you cannot love without giving. Mga kapatid. Pwede kang magbigay na wala kang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig na wala kang ibinibigay. Di ba? And that is biblically inspired. Hindi man siya nakalagay sa Bible na word for word na yan, pero makikita natin yung niya, yung essence niya, yung word na yan sa Biblia. Di ba? For God so loved, John 3:16, for God so loved the world that He gave. Kapatid. At sa ating pagmamahal, sa ating pananampalataya, kakibat yung pakinig, at kasunod is yung pagsagawa. Yan, di ba? Pagsasagawa. Kasi, yan yung component ng sa tingin ko yan yung component ng pag-ibig. Pagsasagawa, pagsasakatuparan, action. Kaya nga ang kaligtasan, it doesn't stop sa pananampalataya, mga kapatid. Ang kaligtasan, it doesn't stop in faith alone. Kasi kung titingnan natin yung mga, lalo na pagdating sa yung mga patungkol na sa mga eschatological things, yung mga judgment, eschatology, sa mga panahon na panghuling panahon. Ang nakalagay doon is sa Matthew chapter 7 verse 21. Okay? Nalinaw doon eh. Sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yung tumutupad. Ibig sabihin, pag sinabing tumutupad, it is an action word. Nagsasagawa. Ibig sabihin, first you hear, and then isinasabuhay, live, and then after that, sharing. You are sharing.
It doesn't stop with listening. Okay? Ibig sabihin, magkasama ito mga kapatid, hindi ito magkahiwa-hiwalay. So, if we really love the Lord, we are doing His will. If not, time will come, yun yung sinasabi sa Matthew 7:21 to 23, na sasabihin natin, pagdating ng araw, Lord, nangaral po kayo sa amin. Lord, kumain po kayo sa amin, nagpagaling kayo sa amin. Basahin niyo sa Matthew 7:21 to 23, mga kapatid. It's a very strong word. Yung sa huling part niya, sasabihin na ng Panginoon, dinisown niya itong mga taong ito. Hindi ko kayo kilala. Magsiliyo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama. So you see? So, ibig sabihin, sa magpapakita natin ng pag-ibig natin sa Panginoon, it must always be accompanied by obedience and doing. Listening, obedience, and doing the will of God. Kalooban niya. Hindi yung selective lang, mga kapatid. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, it's not selective. Kabuuan. Hindi kung ano yung gusto lang natin sundin. Yun lang yun. Kaya nga may kasabihan si Saint Augustine. If you only believe what you like in the scripture, in the Bible, it's not the scripture you believe, but yourself. Ibig sabihin, ang kabuuan ng banal na kasulatan. Hindi pwede na piliin na natin. Of course, kaya nga importante yung pagbabasa ng Bible na nakapag-aral ka ng mga basic Bible seminar. Kasi sabihin, katulad nung nakwento ni Brother Noedora, na isang mayaman, napunta yata sila or nakuha sila sa dating daan, na-influensyan sila sa dating daan, then mapera sila, marami silang ari-arian. And then, dumating sa punto na nabasa niya yung kwento patungkol dun sa mayamang gustong sumunod sa Panginoon. And he'd like to do the same. Sabi niya, ang Katoliko, hindi ito nasasagawa. So, pinaliwanag sa kanya ni Brother Noedora. So, kailangan intindihin din natin sa context ng Scripture. Kasi sabi pala niya, dapat buo. Yes, but we need to understand it in its context. Ganun mga kapatid. Hindi pwede na interpret na natin kasi nabasa natin na ito. Diyan maraming nagkakamali. Kasi hindi niintindi kung anong konteksto. Sinong audience, sino bang audience nito, ano ba yung nais iparating ng author, nung sinulat niya yun. Okay? So may konteksto yun. Yun din yun ang dapat maging aware din tayo mga kapatid. Kaya marami mga taong naliligaw actually. Kasi yun nga, yung pagiging proud sa sarili, pag binasa yung Bible, akala nila, naintindihan na nila kasi ito yun. May konteksto yun mga kapatid. Kapag sa tingin natin it seems contradiction, magtanong tayo doon sa mga tao na nakakaalam ng mga biblical languages and its grammar. Kaya nga sa atin, sa panahon natin ngayon, in our time, for me, I suggest na kapag may mga words in the scripture that seems for us contradiction and hard to understand, better to ask those who are knowledgeable with biblical languages. Ang masuggest ko, alam niyo, pwede kong masuggest ko, actually ka-friend ko sa Facebook. Talagang, when it comes to biblical languages and grammar of the scripture, of the biblical languages, Greek, Hebrew,
Aramaic. Ang isa sa masasuggest ko sa inyo na nakakilala ko is si Dwayne Cartojano. Brother Dwayne Cartojano. Sa atin siya yung kilala ko dati kasi si Father Jerry Tapiador. Pero namatay na siya eh. Pero sa ating panahon ngayon, although marami pa naman tayong mga may marami naman tayong mga Bible scholar pa na iba na dito sa Pilipinas. Pero ang sinasuggest ko si Brother Dwayne kasi laiko siya. When it comes to biblical languages, talagang matutulungan niya tayo. Okay? So yung masuggest ko, or hanapin nyo sa Facebook page yung Paathag Archdiocese of Capiz. Paathag Archdiocese of Capiz. Or i-type nyo sa Facebook nyo, Dwayne Cartojano. Better follow him sa mga Facebook page niya. Talagang when it comes to biblical languages, talagang marunong siya, mga kapatid. So, yun yung i-ano natin. Huwag din natin sabihin na, sabi pala, lahat pala dapat sundin. So, lahat pala sundin, hindi pala pwede piliin. Yun yung magiging rason, magiging pilosopo. Sige, sundin natin lahat. Of course, yun nga sabi ko sa inyo, pag pagbasa tayo ng banal na kasulatan, we need to know the context. Ano ba ang nilalayon ng author? Sino ba ang audience? Ano ba ang kaligirang kasaysayan ng panahon na yon when it was written? Okay? So, yun mga kapatid, para hindi tayo maligaw. Huwag tayo magbida-bida na kumbaga parang mayabang tayo na nabasa natin. Ito na yun. Ito yun. Ganyan. Intindihin natin, tanungin natin. What does it mean? Bakit ganito ang sinasabi? Pero the other side, ganito yung sinasabi. So, dapat alamin natin yun mga kapatid. Okay? So, maybe that is by now mga kapatid, na sa ating pagmamahal sa Panginoon ay kaakibat yung pakikinig at pagsasabuhay at pagsasagawa. At may papakita lamang natin na iniibig natin ang Panginoon sa pamagitan ng pagtupad natin sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. So maybe that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Nawa patuloy tayo ingatan ng Panginoon, iligtas niya tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga bagay beyond our control, at maging sa mga anumang mga malulubang sakit at karamdaman, sa stroke, sa cancer, sa kidney failure, sa hypertension, at sa mga bagay na hindi natin inasahan. Yung beyond our control, ibig sabihin, hindi na natin kaya, beyond na talaga. So, nawa, samahan niya tayo at patnubayan sa araw na ito kasama ng ating mga mahal sa buhay. Patuloy pagpalain ng Panginoon ang success ng ating mga pinagkakakitaan, ang ating mga hanap buhay kasama ng mga taong malapit sa ating mga kapatid. So, Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Signing off, my dear brothers and sisters.